Sa kaugnay na balita ay namin ni Senate President Chis Escudero na wala na ring saysay ang pagko-convene ng Senate Impeachment Court. Kasunod nga ng deklarasyon ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang reklamo laban o impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero nilinaw ni Escudero na pansarili lang niya itong desisyon at nakasalalay pa rin sa mayorya ng mga senador. Yan, Corvera sa balitang yan. Hindi na kailangan mag-convene ng Senado bilang impeachment court para magdesisyon kung ano ang magiging aksyon sa impeachment complaint na nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero, malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa simula pa lang anya, wala ng jurisdiksyon ang Senate Impeachment Court dahil sa paglabag ng Kamara sa one-year bar rule sa paghahain ng reklamo. Kung ipipilit nila ang trial, baka humantong ito sa constitutional crisis. Ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Pero nilinaw ni Escudero na sariling pasya niya ito at depende pa rin ang desisyon sa mayorya ng mga senador kung kailangan mag-convene ang impeachment court o hindi. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala nang ang jurisdiction . Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. June 10 na mag-convene ang Senado bilang impeachment court pero nagdesisyon silang ibalik ang reklamo sa Kamara dahil sa isyu ng one-year ban sa paghahain ng reklamo. Pumalag naman si Escudero sa mga batikos bakit hindi agad sinimulan ang paglilitis noong Pebrero. Kung inaksyon na namin at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik ta rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba? Ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ngang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Kanina nagpatawag na ng all-member caucus ang Senado at napagkasunduan na talakayin ang naging desisyon ng Korte Suprema sa issue sa August 6. Actually ako nagsuggest ng August 6 pero meron nagsasuggest na ngayon na. Pag-aaralan pa ng iba . Meron naman yung nagsasuggest na August 11 kung mag-file ng MR ang House. Sabi ko, let's meet halfway. Hindi naman Wednesday next week. I'll give ample time for everyone to study. We can tackle it as a Senate, that's what it means. Depende sa desisyon namin. Depende sa desisyon sa August 6. That question can be answered after August 6. 197 pages yung decision ng Supreme Court. You won't be able to read and understand it within a few hours. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.